Reasons to stay in a youth ministry. So may mga rason. May mga rason kung bakit kailangan nating manatili sa ministry ng Panginoon. Tanungin ko kayo ngayon, bakit kayo pumasok sa ministry ng Panginoon? Dahil ba mayroon kayong crush doon? Ano? Mayroon kayong sinusundan? O di kaya mayroon kayong tinitingala? O baga iniidolo? No? Ikaw bro, bakit ka gusto mong mag-keyboard? Idol mo si Kuya Maika. Di ba? Sige bro, bakit? Bakit? Ano? Nag-explore po ako ng mga instruments nung malapit. Gusto ko yung tumanda. Serve kay Lord. Yo, importante doon. Gusto mag-serve kay Lord. Ako, nag-i-explore ako, pero hindi ako nag-prosper. Paputol-putol kasi yung ko. Actually kasi natuto akong mag-gitara, hindi talaga 2005. Di ba? Kita mo sa sobrang tagal na yon, baka nga kung tinuloy-tuloy ko yung pagtugtog, inalam ko yung mga scale ng gitara, baka nga nasa na ako eh. Nasa LRT, may tumutugtog. May box. May box. So, nais ko lang malaman at malinaw sa atin kung bakit kailangan nating manatili sa youth ministry. Bukod sa gusto nating makapaglingkod sa Panginoon, siyempre, mayroon tayong goal. Mayroon pa tayong goal bukod doon. Nais ko lang banggitin, sa inyo, paano ba ito bro? Ito. Ayun. So, konting history tayo ngayon. No? Sabi dito, yung young people mission, na-mention in the Bible na youth. No, pag sinabing youth kasi, ano pa yan eh, pwedeng 18 pababa. No? 18 pababa. So, titingnan nyo dito, si David, 10 to 15 years old, when anointed by Samuel. So, bata pa. Di ba? Titingnan nyo, bata pa. Tapos, 15 to 17, napatay niya si Goliath. Nung 15-17, saan ka niyan? Anong pinapatay mo? Ipis? No, titingnan natin, yung mga ganyang edad, nagpagamit na sila kay Lord. Tinawag na sila kay Lord. Si Samuel, nasa 11 to 13 years old, sabi dito, when God first spoke to him. Ilang taong kayo noon nung kinausap kayo ni Lord o di kaya kinausap niyo si Lord? Kung maalala niyo lang. No? Next. Ang basa niyan, Josiah. 8 years old when he became king. Bata pa, di ba? 16 years old when he had spiritual reformation. Anong taon tayo? O anong taon kayo naging na-reform o tinanggap niyo si Jesus Christ? So, ganon siya si Jeremiah 17 to 20 when God called him to be a prophet. So, bakit napakabata? Dahil ba si Lord mahilig sa mga bata? Timothy, alam naman natin yung buhay ni Timothy. 18 to 22 years old when he joined Paul's missionary team.
Ganyan kabata si Timothy nung sumama kay Apostol Pablo. Nagmi-mission. No? Isipin nyo, sa ganyang kaidaran ninyo. sorry. Kaidaran ninyo, may mas bata pa sa inyo, ginagamit na ni Lord. No? Si Mary, mama ni Jesus Christ. Sabi ito, 12 to 16 years old will submit to God's plan despite the massive social risk. Kahit mayroong kaakibat na ang tawag dyan sa social risk. Ano ba sa Tagalog yan? Pagmamata? Pang-aalipusta? Pang-judge. So kung submitted to God's plan 12 to 16 years, so possible kaya na dyan sa edad na yan pinanganak si Jesus Christ? Tingin nyo. Kasi wala namang, sa mga Hudyo, wala namang edad na nilalagay doon kung anong edad ka dapat manganak or mag-asawa, di ba? Di ko lang siya na ng background na. Pero possible kasi when submitted God's plan eh. Nagpa-submit siya kay Jesus. Nung nagpa-submit kasi kay Jesus, kinausap na siya dyan na magiging, or nagpa-submit na siya ng mga 12, 16, tapos nabuntis siya, mga 18, siguro 20, mga ganon. Hula-hula na. Di ako manghuhula. Siguro ganon. So, bakit? Bakit kailangan nating manatili bilang isang sabi dito, may 7 rason kung bakit reasons to stay with the ministry. Number 1, teenagers are most open to Jesus. So open ba kayo o close? Baka close open. Sabi dito, according to Barna, two out of 3 people trust Christ do so before age 18. You are ministering to the most spiritually receptive generation on the planet. So sabi sa text dyan, now is the favorable time, now is the day of salvation. So nagkaroon ng tawag nito. Tawag dito mayroong ginawang search na sa 3, 2 doon ang age 18 na sabi dito, nagtitiwala kay Kristo at ginagawa ito bago mag-18 na taon gulang. Naglilingkod sa henerasyong pinakamatanggap sa spiritual na dito sa lupa. So, mga ganyang idaran. Pagtanungin mo, nagtitiwala sila. Mabilis silang Kaya, sabi diyan, now hindi yan is there. Now is the favorable time, now is the day of salvation. So, mababasa mo yan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi dito, isang kagyat na panawagan ni Apostol Pablo na huwag sayangin ang biyaya ng Diyos. No? Sa edad ninyo, maganda ang ginawa niyong desisyon. Hindi niyo sinayang yung panahon. No? Kahit, siyempre, pakikita natin dito na there are discouraging days. May mga panahon na nadi-discourage kayo. Minsan, no? Sasabihin, pag alis nyo pa lang kayo doon, nagkasagutan na kayo ng mga magulang nyo. Tutuloy pa ba kayo? Hindi kaya sabihin mo, tuloy ako kasi doon mag-i-enjoy ako. Minsan, umalis kayo sa bahay nyo, puno ng galit ang puso nyo,
puno ng pagtatampo. Pero pagdating dito sa church at nagkita-kita kayong mga youth, nagkakasayahan kayo, nagpapalakasan kayo. Pag uwi nyo sa bahay, meron kayong baon-baon sa puso nyo na magpatawad. Dahil, syempre, na-refresh yung ano nyo, na-refresh yung puso nyo, na-refresh yung utak nyo. Minsan, yun nga sabi, difficult conversation, spiritual battles, walang nakakakita. Sarili nyo lang. Meron kayo spiritual battles. No, minsan temptation, tapos meron pang, di ba, mga pagsubok nga. Minsan hindi natin na-overcome. So meron tayong guilt. Tutuloy kaya ako o ano? You know, tutuloy ba ako ngayon? So, sabi dito, but don't quit too soon. So sabi dito, binigyan din ito ng kaligtasan ay nasa kasalukuyang panahon. Ito ngayon. Sinabi rito, sapagkat sinabi niya sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sakluluhan kita, ngayon na ang kaukulang panahon, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Mababasa yan sa magandang balita, Biblia. Ito ay direktang sipi mula sa Isaiah. Kinote ni Pablo to galing to sa Isaiah sa Isaiah 49, chapter 8. Na original na pangako ng Diyos sa Israel tungkol sa kanilang paglaya. Subalit, inilipat ito ni Pablo sa kasalukuyang konteksto kung saan ang Ebanghelyo ay pinangaral. So, sa mga wala pang ministry, hindi pa nakakilala hindi pa tumanggap kay Jesus na bilang Lord and Savior, ito yung oras. Ito yung panahon. Kasi nga, hindi natin alam yung bukas. No? This is the time. So, kailangan mabilis tayo. Action tayo agad. So, pangalawa, sumobra. Teenager can spread the gospel fast. No? Bakit gusto ng Panginoon na sa ganyang idaran ninyo, mag-commit kayo sa Kanya, magpagamit kayo sa Kanya? Kasi nga, bukod sa mabilis ang chismis, baka chismis lang mabilis sa inyo, ha? Sabi, teenagers can spread the gospel fast. Sabi dito sa Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel. Bakit napakaganda sa inyo na simulan ang plano ng Panginoon? Kasi nga, ang mga kabataan ngayon, kayo, ang dami niyong friend. Sa social media, nag-aaral kayo, mga klase nyo, hindi kagaya dun sa mga tatay, mga nanay nasa bahay lang. Di ba? Tatay, nasa trabaho lang, focus. Minsan, sa mga katrabaho, walang pakialaman dun. Di ba? Kaya, bira lang. So sa inyo talaga. No. Mas sa inyo pinaano yung ministry kasi nga, teenager can spread the gospel fast. Mabilis. Kahit saan kayo nakakarating eh. Di ba? So sabi dito, go into the world and preach the gospel. Sa Marcos, diyan nautos ni Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito ang direktang tagubilin na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat tao, saan mang dako ng mundo. Ang utos na ito, ang madalas tawaging Great Commission, ay hindi lamang para sa mga unang alagad, kundi isang responsibilidad lahat ng Kristiyano hanggang ngayon. So, yun nga, dahil malakas pa kayo, mabilis maano kayo, sa inyo rin ipanahan ng Diyos yung Great Commission. Di ba?
Kasi, syempre, mga kabataan ngayon, mahilig sa social. Di ba? Maraming friends. Eh. Maraming friends. Kaya huwag kayong mag-atubiling i-share yung gospel. No? Yung utos ng Panginoon. Di naman kailangan isaksak mo sa bunganga niya yung, yung gospel para lang maniwala. Eh. Make a friend. Kaibiganin. Gawin yung kaibigan, mabuting kaibigan, i-share nyo sa kanila yung gospel. Kasi nga, pag ang mga youth hindi nakikilos, hindi kasama sa ministry, parang namang pagkatapos ng mga tatay, susunod? Wala na. Wala na ministry. So, sa inyo, mas mabigat, kung titingnan, mas mabigat ang responsibilidad pagdating sa ministry. Huwag nating sasabihin na, ako nga, naiya na ako kay Brother Bon na minsan, na-assign ako dito sa paggigitara kasi minsan hindi ako nakaabot sa ginagabi ako minsan, tapos minsan pagod. So, mapapaisip ka nung sa kabataan mo. No? Masasabi mo na hindi talaga tulad nung dating kabataan ko na kahit tumira ako sa church, no? Kahit doon ako tumira sa church, walang problema. Kayang-kaya ko pa kasi malakas pa ako. Pero ngayon, gustuin ko man, sabi nga, my spirit is willing. Oh, basta yun. So gusto ko man tumugtog, pero yung kamay ko hindi na kaya kasi nga, bukod sa umakyat ako ng matataas na tower crane, kamay ang pinanggamit kong pangakyat, di ba pwede yung lieg. Wala naman tayong buntot para pwede yung pangkapit. So yung kamay. Pag uwi pa, magdadrive ka pa ng motor. So kumusta naman yung kamay mo? Tapos magigitara ka pa. So nakakalungkot. Gusto kong ang one band na lang eh. Ako na lang tutugtog. Pero hindi kasi nga andiyan kayo. No? Andiyan kayo, mayroong mga youth. So, huwag kayong tuwing darating ang linggo, parang tinatamad kayo. No? Gawin nyo exciting. Kasi nga, darating ang panahon na mag-upgrade kayo, magiging tatay, nanay kayo, hindi nyo na mai-enjoy ulit yung youth. Yeah. Isipin nyo, 4 years akong nangligaw sa Ate Carla nyo. Sa 4 years na yun, nagsasama pa rin kami sa church, pero, di ba, dapat dun, pag busted niya sa akin, wala na ako dun sa church eh. Di ba? Sakit eh. Ganun ba yun? Pero hindi. Kasi nga, nung time na yun, nung binasted niya ako, andun na yun sa puso ko na, malinaw na sa puso ko na, sino yung pinaglilingkuran ko. So kahit magkikita kami sa church, no, kahit binasted niya ako dun, bakit? Di ba? Ganun. Pero, yun nga, plano ng Panginoon na talagang, kung wala kami, di wala si Alpa ngayon. Di ba? Wala ka ngayon. Ha? So yun, tuloy tayo. So yun nga, huwag kayong mag-atubiling i-share yung gospel. Sa inyo rin yan inatang sa mga youth din. So sa mga hindi pa tumanggap dito, sinasabi ko sa inyo na hindi kayo lugi. No? Tinanggap nyo na mayroon ka ng tagapagligtas, mayroon ka ng Panginoon, may buhay na walang hanggang ka pa. Lugi ka pa ba nun? No? Tapos, lahat ng buhay mo, binabantayan ka ng Panginoon. Pag nawala ka, binabalik ka. So, ngayon ang time na tanggapin natin si Lord. So, pangatlo, teenagers are daring. Ano yung daring? Tapos Tagalog yung daring.
Ay, dairy cream. Sabi dito, ang mga bagay na madalas iniisip ng mga matatanda. O so, teenager ay matatapang. Tapang ba kayo? Sige nga, pautang. Pautang na walang bayad. Matapang ka eh. So, teenagers are very mga matatapang. Sabi dito, go and make disciples of all nations. So, bakit? Kasi nga, inutos din sa inyo yan dahil kayong mga kabataan ay saan napupunta. No? Saan kayo napupunta eh. Pero, kailangan gamitin natin kung saan man tayo napunta, go and make disciples of all nations. No? Hindi yung kung saan ka napunta eh, tanggal yung pagkakristyano mo. No? Tapos magugulat na lang kayo, nakikita kayo sa church, ay, kristyano ka pala! So, no, magkasundo kayo sa kalokohan, eh, no? Tapos nagkita kayo sa church, na-invite ng ibang youth. Nakita kayo doon, youth, church, ano ka pala? Tapos, mayroon ka pang ministry na hawakan sa church. Oo nga eh, pero atin lang yun. So, sabi dito, go and make disciples of all nations. Sabi sa Matthew 28:19. So, sabi dito, ito ay dakilang utos o Great Commission din. Ito ang huling bilin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod bago siya umakyat sa langit. Ang humayo, gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Banal na Espiritu. So, yun ang mga bukod sa ayan nyo lang yung pagsiservisyo natin sa Panginoon. Hindi yan kawalan. No? Hindi ka talo dyan. Dito sa sanlibutan, pag nagserbisyo ka sa nangangamuhan ka o di kaya meron kang siniserbisyuhan, minsan hindi pa talaga totally ibibigay sa iyo yung tapat na serbisyo mo. Pero sa Panginoon, ako, hindi ko pa gano'n naintindihan yun nung youth ako eh. Basta ako, tutugtog lang ako eh. No? Basta, sama-sama lang ako. Pag may mga youth camp, wala pa talaga, hindi pa nagsisingin talaga. Pero nung once na ano ko na sa puso ko na talagang yun ang purpose kung bakit tayo naririto. So, go and make disciples. Pang-apat, teenagers are fast learners. Fast learners ba kayo? Oo naman, siyempre. Kasi nga, lahat naman siguro kayo dito, mga honor student. Mga honor o horror. Horror student. Horror student. So ako, lagi ko sinasabi kay Alpa, na gamitin lagi natin yung mga desisyon, utak natin, kasi mga matatalino kayo. Mga matatalino yung mga bata ngayon. Kayo, mga matatalino kayo. Kasi nga, advanced na ngayon yung mga gamit. Hindi katulad sa amin dati na sa punong bayabas lang kami naglalambitin. No? Pag tag-ulan na may halong tag-init, maraming bayabas niyan. Pag tag-init naman, santol tsaka yung starapol. Yan lang yan. Pinipitik namin, tinitirador lang namin yan, mga ganyang kabataan pa kami. No? Wala kaming ibang nilalaro. No? Kung hindi magnakaw ng buko, yung mga ganong gawain. No? Kasi nga, wala pang mga gadget noon eh. No? Pagdating sa klase, basta present ka lang doon, pasado ka. Kahit wala kang alam. No? Hindi kagaya ngayon, pag nagbigay ng assignment, kailangan mo i-research. So, nung na-research mo siya, alam mo niya. No? Hindi naman uso ngayon yung kukopya ka eh. Kasi may mga gadget na eh. Hindi kayo nangungopya? Eh. Ba't magkaparehas kayo ng pangalan?
So, yun. Kayo, mabilis kayo. Fast learners kayo. Sabi dito, don't let anyone look down on you because you are young. So, sino ba nagsalita dito? Sa 1 Timothy, ito ay paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na huwag hayaang maliitin ang kanyang kakayahan dahil sa kanyang kabataan. Sa halip, hinikayat niya ito na maging huwarang modelo sa mga mananampalataya at sa 5 paraan mananatiling mamuhay sa pag-ibig mananampalataya ang kalinisan. So hindi ko na sasabihin itong mga 5 paraan. So sabi dito sa Matthew, huwarang modelo. Modelo ba kayo sa mga kapatid nyo? O, kinakaltukan nyo na lang. Pag ano. Pag naiinis kayo, kaltok. Lalo na, si Alpha, kapatid niya, 3. Pang-4 siya. Paano kaya pag sabay-sabay silang lumapit sa akin, nag-iiyakan? O, kanya-kanya sumbong. No. Kaya minsan, intindihin nyo yung magulang nyo kung bakit kayo nabubungangaan. Dami nyo, makukulit kayo eh. Di ba? So, maging modelo kayo, maging huwaran kayo. No. Hindi man nila nakikita, pero hindi nyo napapansin. Habang tumutugtog kayo, habang nagsiserve kayo ni Lord, mayroong nakatingin sa inyo. Gusto ko yung gayahin kasi galing mag-lead guitar to si si Kuya Fred. Di ba? Aware tayo dapat na dahil naglilingkod tayo sa Panginoon, malamang sa malamang mayroong nanonood sa atin. Bukod sa gustong idolo ka, may nanonood na kalaban. No? Successful ka ngayon, sabi ng kalaban, sabi ng Diablo, successful ka, sige, gawan kita ng paraan ngayon para bumagsak ka. Pero pag darating yung time na babagsak ka na, sana isipin mo, alalahanin nyo kung paano nyo nakilala si Lord. Paano nyo siya tinanggap. Kasi yun yung time na nabuo ang pag-asa natin. No, successful na tayo dun nung nakilala natin ng Panginoon. So, huwag nyong hayaan na ibagsak kayo, discourage kayo ng ibang tao. Lalo na yung mga hindi mananampalataya. Di ba? KJ mo naman, di ka sumasama eh. Di ba? Meron tayong gig ngayon eh. Meron tayong mga outing ngayon. Di ba? Yeah, may church dyan, marami naman sila dyan. May gaganap dyan sa tungkulin mo. Eh walang gumanap. So, gitarista ka, walang nagigitara. Bahista ka, walang nagbabahista. So, di ba? Nakakalungkot. Although hindi naman hindi naman kasi alam naman ng Panginoon yan. Ministry, si share gospel, no. Lagi nating ako dati nung hindi pa ako nag-undergo, tad na nga ako halos sa mga training ng sharing gospel, pero wala pa ring nasisingin sa utak ko dahil alam mo naman yung kabataan ko puro lang basta lang makaliwaliw no. Pero pag sa mga madali na lang sa inyo, madali na lang mag-share ng gospel talaga. No, kasi yung materialis sa amin dati pag nag-share kami ng gospel, wala yung materialis, talagang memorize Hahanap ka ng paraan para ma-memorize mo kung paano mo siya pagsunod-sunurin. So napakahirap. Bukod sa kabado ka na, nagmi-memorize ka pa. Tapos pag nagkaroon pa ng katanungan yung siniran mo, wala na. Talagang, bahala ka dyan. Ayaw mo tanggapin, bahala ka dyan. Hanap ako ng iba. Paano pag sinabi kong hindi ayaw kong tanggapin, bahala ka. Alis na ako. No. Diba? Ganun. So, sabi nyo, wag nating hayaan. Wag nating hayaan na ibagsak tayo. Malapit na lang. 7 yun, di ba? 3 na lang. So, 5, teenagers are change maker. Hindi chain smoker, Baka chain smoker dito. No. Sabi dito,
Vape lang, vape. Ah, sabi ito sa 2 Timothy 2:2, binigyan din sa kalagahan ng pagpatuloy ng turo at paggagawa ng mga alagad. Hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo na ipasa ang mga aral na natanggap niya mula sa maraming saksi sa mga makapagkatiwalaang tao na may kakayanang magturo rin sa iba. Ito ang isang estratehiya na espiritual na pagpaparami. So, sila Kuya Bon, si Kuya Maika, sila Ate Yeni, si Ate Yang, tinuturo nila sa inyo yung mga, kung ano yung mga natututunan nila. Di ba? Dinidisciples nila kayo. Dinidisciple nila kayo kung paano sila rin dati dinidisciple. Ipasa, sabi niya dito, ipasa doon sa mga qualified. Lahat naman kayo qualified. No? Mula nung tinanggap nyo si Jesus, Lord and Savior, lahat tayo qualified. Ano ba ang kailangan lang? Yung puso natin. Willing tayong magpagamit. No? Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga, nung nagbuo si Jesus ng disciples, nagbuo ba si Jesus doon ng mga senator, congressman, kagawad, kapitan? Anong binuo niya doon? Mga fishermen. Kasi nga, alam ng Panginoon, yung puso lang ang kailangan, hindi yung talino, hindi yung pilosopo. No? Ang gusto lang ng Panginoon, yung handang tumanggap sa utos ng Panginoon. So, kayo, dinidisciples kayo ng mga ati kuya nyo, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang. Kasi darating din ang panahon, kayo rin magdi-disciple. No, magdi-disciple din kayo. So, sabi dito, and the things you have heard me say entrust to the reliable people will also qualified to teach others. So number 6, teenagers desperately need hope. Kailangan nyo rin ng pag-asa. Tama ba? Sabi dito. Nangangailangan kayo ng pag-asa. So, ang pagkakabalisa, stress, kalungkutan, depresyon, at kalituhan ay dumudurog sa henerasyong ito. Kailangan ng mga estudyante ang kapayapaang tanging si Jesus lamang ang makapagdadala. Kailangan nyo rin. Lahat sa inyo, siguro mayroong broken heart eh. No? Hindi kaya dumaranas ng kahirapan sa pinansyal, sa magulang, sa school, struggle. Lahat. Pero sabi dyan sa John 14:27, ang mga pangako ni Jesus, ang pangako ni Jesus ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, sabi niya, kapayapaan ang iiniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng ibinigay ng sanlibutan, huwag kayong mabagabag o matakot. So, ang purpose doon, kung bakit kayo mini-mentor, bakit kayo tinuturuan para malabanan nyo. No? Lumakas ang pananampalataya nyo sa Panginoon at manalig at hindi kayo maliligaw ng landas. No? Huwag nyo isipin na, kulit-kulit naman ni Kuya Bon. Laging nagre-remind sa tawag nito, devotion. No? Devotion. Di man lang ako makapaglaro ng devotion. Ni-stock na tao nito eh. O, ganun. No. Bukod sa mga magulang natin, yung mga atit kuya natin dito, wala silang ibang tanging hangad, kundi turuan tayo. Turuan kayo na hindi kayo malis ng landas. Lumago at magamit sa Panginoon. Kasi nga, tandaan nyo, yung pagpagamit nyo sa Panginoon,
sabi ko sa inyo, di bali nang mag-ipon tayo ng, tawag doon, sa langit, yung kayamanan. Wag, wag tayong mag-focus dito na gusto ko di naman masama mangarap. No? Kayo nag-aaral ng mabuti, kaya kayo ginagawa niyo yung motivation niyo o mga para mayroon kayong pangarap sa buhay. Pero wag doon kayo magpo-focus. Wag niyong ilalang yung mga ginagawa niyo dito sa church. Kasi nga lalo na sa mga music ministry, mga music, mga tumutugtog. Kasi pag nandun na tayo sa langit, ang trabaho natin doon tumugtog pa rin. Yung mga preacher, pag nandun na sa langit, wala na may preach doon. Lahat na doon ligtas eh. Oh. Yung gitara ko na konti lang alam ko, baka pagdating doon sa langit eh, ngipin ang ginaganon ko yan. Pati paa, yung mga ganun eh. No? Para kay Lord eh. Bakit? Bakit? Para kay Lord eh, pati ngipin ko, kinakaskas ko na doon sa string eh. Di ba? So, isipin nyo, napakasaya, minsan talagang dadanas tayo ng katamaran, kalungkutan, pero wag sanang manaig. Yan ang pinapanalangin ko sa Panginoon, na wag sana akong tamaan ng tamad. Kasi madalas talaga ako, siyempre, 4 binubuhay ko. So, may mga pangarap din yung mga anak ko. So, kailangan mo rin ma-meet yung mga pangarap nila, kahit hindi naman ganun kataas. So, hati-hatiin mo yung katawan. Kaya maswerte kayo. Maswerte kayong mga bata. No? Nagagawa nyo yung mga dapat nyong gustong gawin sa ministry. Sabi nga dun sa Ecclesiastes, na ko kanina, sino yung nakaka-memorize doon? Na habang bata pa, ang tawag doon? Ecclesiastes, ito. Chapter 12, verse 1. Sabi dito, naalalahanin ang lumikha abang bata pa, bago dumating ang mga panahon ng kahirapan o katandaan na mas mahirap ng magbago. Alalahanin nyo. Kasi yung mga matatanda, kahit gustuhin man nilang maglingkod, wala na, ugod-ugod na eh. Baka nga pabigat pa. No, baka nga pabigat pa eh. Gusto mong pumunta doon sa may bandang aakyatin, tapos may rayuma ka na. Tapos papatulong ka doon sa di ba? Pabigat ka pa. So, alalahanin nyo habang bata pa. Gustong-gusto ng Panginoon, bakit kayo pinili? Kasi nga, marami pa kayong time na gagawin para papurihan ang Panginoon. So, sabi dyan, peace live with you, my peace I give you. So, huwag tayong magbalisa. Alam ko, daranasin ninyo yan. Yung kabalisahan. Kung sa pag-ibig, ilapit lang sa Panginoon yan. No? Sa pinansyal, sa pagdidesisyon sa buhay, pagpili ng kaibigan, involve lagi ang Panginoon. Involve niyo lagi. Kasi ako, naranasan ko na yan. Kahit Kristiyano na maliit pa lang ako, Kristiyano na yung magulang ko eh. Kaya, minsan inaabot ako ng katamaran, o di kaya, alam mo yung tuwing linggo na lang gusto mong maligo sa dagat, pero kailangan mo sumama sa church kasi gusto ng tatay namin na sama-sama kami sa simbahan. No? Pag hindi ka naman nagsimba, tumakas ka, pagdating ng tanghali, may palo ka na, hindi ka pa kakain. No? Ganon yung tatay ko. Pero nung naramdaman ko yun na parang ang boring. Parang lagi na lang Sunday school, punta dito sa harapan, mga bata, magpe-present ng tuwing linggo na lang to parang kakainis. Pero hindi ko naintindihan unti-unti na hinuhubog tayo ng mga magulang natin. Hinuhubog kayo ng mga atit kuya niyo. So, ako, yung narating ko ngayon, alam kong wala pang kwenta tong narating ko sa mundo.
sa tingin ng mundo o sa tingin ng Panginoon. Pero yung narating ko ngayon na spiritual, kung ano yung narating ko ngayon, nilalagay ko sa puso, iniintindi ko na napakalaking bagay yung naging matured ako dito sa church. Kasi hindi naman ako ganito sa church namin dati. Wala eh. Parang ano lang eh. Ito, ganito, youth. Swerte na lang kung mayroong 4-5 youth. Pag sinabi ni Ate Carla nyo na mayroon tayong youth activities pagkatapos ng church, walang bumabalik. Walang pumupunta. Kaya ang ginagawa namin lagi doon, joint fellowship sa ibang churches. Encourage doon sa mga youth na para makakita sila ng ibang youth din sa ibang church. Malay mo, may magustuhan doon. O di lumipat ng church na walang kanto. Yeah, ganyan yung ano namin dati, no? Although may plano nga ako dati, kinausap ako nung pastor namin dati na gusto nilang, tinanong kasi niya ako kung kumusta yung ano ng youth dito sa church na pinagsisimbahan ko. Sabi ko, ano pastor, okay naman. Number of youth, tsaka yung mga involved ng ministry, marami sila. Sabi niya, pwede bang one time makipag-join fellowship doon? Sabi ko, siyempre naiiya rin ako kay Pastor Novim na magpaalam. So, naintindihan ko yung pastor dahil gusto niyang ma-encourage yung mga youth niya. Makita kayo na nagsiserve sa Lord, ang dami niyo. Motivation. Kailangan ng motivation. No? Kasi nga, pag doon lang talaga sa church nila, wala silang makikita. Puro nanay naman halos doon. Mga nanay, yung tatanda. So, kailangan nila yung youth. Kaya, sa inyo rin, kung gusto nyong i-adapt rin yung pwede kayong joint fellowship ng ibang youth para at least manibagong kaibigan or suggest lang naman. No. Pero wag yung pag joint fellowship nyo, pag sunod linggo, wala ka na nandun ka na no? Meron ka palang nililigawan dun. So yun, pang 7, teenagers will thank you someday. Yeah. Sa Tagalog, sabi dito, magpapasalamat ang mga teenagers balang araw. So, magpapasalamat kayo. Sabi dito, isipin mong nakatayo ka sa langit at maririnig ang sunod-sunod na kwento mula sa mga estudyante na bago ang buhay nila nanatili kang tapat. Mas malaga ang inyong pamumuhunan kaysa iyong nalalaman. Ito yung sinasabi ko. No? Someday, yung mga sinira natin ng gospel, pag nagkita-kita tayo doon sa langit, sasabihin sa iyo, salamat. No? Nasyaran mo ako. Salamat, na disciples mo ako, nasyaran ko yung mga kamag-anak ko. No? Kasi kunti na lang sana, tatanggi na ako nun eh. Buti na lang makulit ka. Di ba? Buti nililibro mo ako lagi. Napauo tuloy ako. Napatanggap tuloy ako, wala ko pamasahe. So, balang araw, mayroong magsasabi sa inyo, salamat at nasyaran niyo ako. No, yun ang punan. No, sabi kasi doon, isa lang masyaran mo tumanggap sa Panginoon, libo-libong mga anghel. Sabi diyan, Galatians 6:9, nagtuturo na huwag tayong magsawa o mapagod sa paggawa ng mabuti. Ito ay paalala na ang bawat pagsisikap, kabutihan at pagtulong sa kapwa ay may tiyak na gantimpala o aani mula sa Diyos sa tamang panahon, basta't maging matyaga tayo at hindi sumuko. Ito yung sinasabi ko na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Mag-ipon tayo. Napakasarap pagdating natin sa langit. Ang dami nating reward. Pero wag mo namang
isnaban yung sinabihan mo. Sabi ko sa'yo, youth ministry, involved ka sa ministry, wala ka tuloy reward. Sabi ko, di ba? So, magtiyaga lang tayo. Ituloy lang natin kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. Huwag tayong magsawa. Application, step up regardless of age. God used the young to confront the giant and advance His kingdom. Your availability matters far more to God than your expertise of years of experience. Offer what you have. Do not hold back your talents, time, or resources, thinking they are too little or too small. Tagalogin ko pa ba? Wag na. Kasi alam ko matatalino kayo eh. Conclusion, pabasa. Amen. So, tuloy lang tayo. Tuloy lang. Huwag kayong susuko. Kasi ang tawag doon, ang tumutuloy sa dulo, yun ang panalo. Hindi ko naman sinasabi na kahit nag-back out kayo ngayon, hindi na pwedeng bumalik. Di ba? Tuloy lang tayo. Kahit nadapa ka, pagpagain mo lang yung tuhod mo, tuloy ulit sa pagtakbo. Pwedeng uminto, inom tubig, no? Larong Mobile Legend. Pag na-refresh na, pag low streak, straight talo, mamaya na. Mag-win streak, ganadong tumakbo. You know? Ganun lang ang buhay. Wag tayong kasi baka naman masyado kayong focus. Hindi na kayo mautusan ng magulang nyo kasi sobrang focus nyo sa ministry. Pangit din naman yun. No? Ano lang, kung ano yung kaya, ano yung dapat gawin, yun lang gawin. No, wag naman masyadong kasi nga, binabalansi rin natin yung bagay-bagay. So tuloy lang, kahit ma-discourage ka, kahit mabagsak ka, tuloy lang tayo. Kasi nga, tulad sa akin, kung noon pa lang, nung pagbagsak ko, hindi na ako tumuloy, baka nga wala na rin ako ngayon eh. No? Kasi malamang ang pupuntahan ko doon, mga masasama. So baka nadampot, nabaril, namatay na ako ngayon. So pero hindi yung pinayagan ng Panginoon. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Nasa dulo yung premium. Yung premium natin. So yun nga, pag nadapa, patuloy lang. Kung gusto niyo magpahinga kayo. Kahit si Jesus, yung mga apostol niya, nung napagod, sabi ni Jesus, iwanan niyo muna yun. Punta tayo dun sa may tahimik na lugar. Pahinga tayo dun. Kain tayo dun. Kasi nga, napapagod rin tayo. Yung akin, tutusin, maliit lang naman ito eh. Yung mga ministry ko sa tawag nito, men's ministry, mayroon pa akong small group, tumutugtog pa ako, minsan na-assign pa ng preaching, di ba? Pero kailangan nating magpatuloy. No? Meron pa akong anak na binubuhay na mga kukulit, no? Tapos, di ba? Kailangan pa nating siyempre, yung isip ng tatay, hindi na lang naman sa kanila yun. Iniisip din kayo, yung mga anak. No, yung future na nila. Hindi na importante yung future namin, tayo mga magulang. Future na nila yun. No? So yun, sabi nga dito, magpatuloy lang tayo kasi alam ko worth it yung ginagawa niyong paghihirap. So sa pagpatuloy natin, tayo ay dadako sa banal na hapunan at
bago tayo magpatuloy at tumanggap sa banal na hapunan, mayroong paalala ang Panginoon sa atin. Sige.